Ping Lacson, talsik na. Wala na, talunan na talaga. Iiyak na yan. Wala na talaga kabibig itong si Senator Ping Lacson. And take note, para yatang hanging pa ang Blue Ribbon Committee na report sa flood control. So posible pa ba na ipagpatuloy ito ni Senator Marcoleta or di kaya si Senator Pia Cayetano? Naku po, pinagpipilian ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano kung sino sa dalawang magagaling na lawyer. Naku po, either of the two. Either Senator Marcoleta or either Senator Pia Cayetano. Wow, galing ng choices. The best majority black talaga ngayon kabibig. Kasi kung if we're talking about lawyers, merong pambato. Senator Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Marcoleta, Pia Cayetano. Diba? Talagang malalakas sila mga kabibig. At hindi naman ibig sabihin sina Ruben Padilla, sina Bato, Bongo, Amy Marcos, JV si Estrada, si Jinggoy, si JV Villanueva, do you think wala silang capabilities, wala silang talento, wala silang ibubuga? Itong mga taong ito, ang nasa majority black ngayon, sila yung brave 13. At lalo silang lumalakas at naging matapang kabibig. 'Di ba? So either Senator Marcoleta or Senator Pia Cayetano. Ano sa palagay ng kabibig? Sino kaya sa dalawang ito ang pipiliin ni Senate President Peter Alan Cayetano? Comment down below. Kasi ang hirap pumili ng mga magagaling eh. Si Senator Pia Cayetano, ano siya malumanay, pero on point. Pero maraming alam na batas. At kung talagang sasagarin mo siya, natural, masasampal ka talaga sa madami niyang katotohanang ibubulgar sa'yo, mapahiya ka talaga. Senator Marcoleta, alam na natin ang kapasidad ni Senator Marcoleta. Kaya nga pinalitan ni Ping Lacson kasi takot na mabunyag lahat. Eto, si Senator Alan Peter Cayetano, talagang binulgar na niya kung sino ang pinagpipilian nila na magiging the next Senate President. Ito? No? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Let's not preempt the Senate President. Nasa sa kanyang mandato. Anong call niya? Diba? Si Alan Peter Cayetano. Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. Sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigyan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. Tama. Because nga, we wanted a bigger majority. May point si Senator Alan And we Peter want to Cayetano. move forward na hindi confrontational, pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. Sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigyan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin. Kawawa. Tama mga kabibig. Pero dapat back to focus na lang tayo. Ito si Senator Marcoleta tungkol kay Senator Bato, pakinggan natin. Warrant coming from a court which is no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about?
Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyon kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine? I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan ako? Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila kayo. Oh. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi ko ng OSD, di ba? Enforceable. Halika dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung Ha? Na-solidify yung samahan ng after nung what happened on konsensya ba si Senator Mikel? I don't know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay. Tama. Yun ang importante. Tama. Buhay niya yun. Paano mo i-disregard yun? Walang blessing sa mataas. Walang blessing sa BBM. Kaya mas masawal pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Teka, ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya, hindi na gusto yung nangyari sa Hindi, wala kami pag-uusap na gano'n. Huwag na kayong magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Mix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagputukan. Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagkukukos kami, in-extend namin ang kukos dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman, na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang
nagbi-briefing kami, hindi pa kami ganong nakakalahati. Bigla nga nga, putukan na ganito. Diyos ko ka. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yun? At sasabihin pa, meron daw, ano na, may kinukuha susi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang DI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaset? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Correct. Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw yun, sabi, sinalings daw kasi ni Senator Baton. So yun, kabibig. At alam niyo ba, kabibig, ito pa kabibig, nakita ko mas masahol pa sa Judas daw di umano ang kakalas sa grupo ng Brave 13. Wow! Talagang solid ang Brave 13, mga ito to, via SMNI. Masahol pa sa kay Judas. Ganito umano inilarawan ni Senator Camille Villar ang sinumang kakalas sa 13 miyembro ng Senate Majority ayon sa paglalahad ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanyang salaysay, in fairness, ang galing, sa kanyang salaysay, sinabi ni Marcoleta na ipinaabot ni Villar ang pahayag. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos nating makita ang pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. There you go. Grabe. Matapang, Brave 13 na talaga. Ayan na, lumabas na ang mother instinct ni Mami Camille. Ganyan, manindigan. Kinutya at pinagtutulungan kayong Senate Majority dahil sa inyong panindigan for an independent Senate. Dahil pinaglaban ninyo ang ating subarinya, huwag po kayong papasindak sa mga kaso-kaso. Lumaban po kayo, don't let them bully you. Laban-laban. In fact, tama si Camille. Marami silang the Majority 13, ang dami ng pinagdaanan na, pero grabe yung solid sila ngayon eh. Solid na solid ang the same time ang Brave 13. In fact, I think all of them are open-minded. Walang maski galit sa isa't isa. Talagang nag-uusap sila, pinag-uusapan ang dapat gawin. Yung walang nag-aastang leader. Kasi si Senate Alan Peter Cayetano, leader siya, pero at the same time, nakikinig siya sa suggestion, sa kung ano ang gustong ipaabot ng kanyang grupo. So meaning, a good leader is also a good member. Hala ka mga kabibig. Yun na nga ang ating libak-libak for today. So sa inyo kabibig, sino ba ang karapat-dapat na maging Blue Ribbon Committee Chairman? Senator Marcoleta or Senator Pia Cayetano? Either of the two. Kasi, pwedeng ang vice chair, si Marcoleta ang chairman si Pia, or si Marcoleta ang chairman, vice chair si Pia. Magandang kombinasyon, 'di ba? Para walang away, and I'm sure hindi naman sila mag-aaway kasi alam naman nila kung ano ang ginagawa. Puro trabaho to, mga kabibig. Salute tayo sa matapang na 13. Hindi sila na chika-chika kasi kahapon, madadagdagan ng 3. Pero hindi eh. So, Brave 13 pa rin sila. In fairness marami ang humanga sa kanila. Na kahit sinasabing stage daw or drama lang daw yung nangyari sa Senado, ay ipinaglalaban nila, hindi, totoo yan. At pinapakita nila sa sambayan ng Pilipino na heto kami, kompletong 13 na tutulong para marisolba, lalo na ang flood control. Ito na, ang flood control anomalies. Kung makakaupo si Senator Marcoleta or Senator Pia Cayetano, nako po, mabubuksan ulit ang libro. And I'm sure, yung 18 ex-Marines, nako, uupo yan sa investigasyon at malaman na talaga, excited tayo. Ito, kumpara sa impeachment ni Bibi Sara, no? Itong 18 ex-Marine, ito yung pinaka-exciting na revelasyon.
Dito mo talaga makikita ang mga kurakot. 'Di ba? Kasi may mga ebidensyang klaro, may mga video at kung ano-ano pa. Kumpara sa impeachment, alam naman natin political yan. Alam naman natin na ayon na kay Bibi sa 2028, gusto kaya na ma-impeach. Pero itong 18X, may pera ito ng taong bayan. Kinurakot ng mga gahaman. So, mas exciting to panoorin. Mas exciting na ito na malaman ng buong Pilipinas. Yun lang, kabibig.